ang nangyari sa'yo, parang kinuha ka ni Bongbong Marcos, yun na lang ang tingin mo sa sarili mo, ang taas na, so hindi mo na kailangan makipagkaibigan, dahil kaibigan mo na yung presidente, kayo-kayo na lang, o di sige. Diba? Kaya, hindi ka naman niya kaibigan, di so be it. Pangalawa, ito matindi. Dahil nire-respeto niya si Boying, ng nanay niya. Yan ang tanong ko sa'yo, Claire, karespeto ba yung ginagawa mo? Bilang spokesperson, abogada, mag-vlog ka ba naman? 2 times a day, 15 times mo na daw, di umano siya binablog. Diba? Yung ba yung karespeto? Dapat, ano ka rin, hindi ka rin turo ng turo sa iba, tinitingnan mo rin, teka muna, assume responsibility. Meron ba rin akong fault dito? Bakit ba hindi ako nire-respeto? Baka may mali rin akong ginagawa. Tanong mo rin sa sarili mo. So, sinisingle out niya ako. So, parang ako yung ayaw niyang pagsalitain. But in the first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at ina-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Ako nauunawaan ko siya kasi ako ganyan din ginagawa ko. Pero, kung ako naman maging spokesperson ng presidente, ititigil ko na yung vlog. Pambira naman, ating. Di ba? Ngayon, gaya na sabi ko, ulitin ko, ako sa tingin ko dapat dinimanda niya rin si Boying. Di ba? So, yun ang side ko. But of course, I cannot blame Congressman Libiste. Kaya lang, may mali ka rin. Dapat aminin mo yun. Bilang spokesperson, kawani ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, abogado, dapat nagre-research ka bago ka nagbablog. Hindi nga kapatawad-patawad sa mga katulad naming ordinaryong vlogger. Ikaw pang may posisyon. Mas lalo na. Diba? Hindi ko sinasabing magaling tayo. Hindi po yun ang punto. But sa posisyon mo, in the first place, hindi ka na nga dapat nagbablog eh. Pag kami prangkisa ka, paano mo nipinenta, at kung kailan kami conflict of interest, ha? Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNEC. And I believe, kung hindi tayo magkakamali dyan, ang SPNEC ay also still engaging, no? And transacting with the government. So, ang tanong dyan, may conflict of interest ba siya? Being a congressman and still owns 18% dun sa SPNEC. No, I mean, it's just, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based on DOE, no? Okay, so at least nagkasagutan. Mamaya i-discuss pa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang broadcaster at political commentator na si Jason sa kaniyang reaksyon matapos isampa ang civil libel case laban kay Palace Press Officer at Yusek Claire Castro kung saan humihingi ng 110 milyong danyos ang kampo ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa isang mariin at mapanuyang pahayag tahasang iniuugnay ni Sonsa ang kaso sa umano'y estilo ni Castro sa pakikipag-usap at pagbibigay ng pahayag sa publiko. Para kay Sonsa, ang pagsasampa ng kaso ay patunay umano na may hangganan ang pagiging palaban at mapanuligsa, lalo na kung ang nagsasalita ay isang opisyal ng gobyerno na may impluensya at malawak na audience. Para sa kanya, ang hinihinging 110 million civil damages ay malinaw na mensahe na may kaakibat na pananagutan ang bawat salita, lalo na kung ito'y nagdudulot ng pinsala sa reputasyon ng iba. Samantala, iginit naman ni Castro na ang isinampang kaso laban sa kaniya ay may layuning pigilan siya sa patuloy na pagsasalita nito at pagtatalakay ng mga isyu ng ating bansa. Ayon kay Castro, hindi pa man niya natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo. Malinaw na para sa kaniya ang epekto ng paghahain ng kaso ay isang pagpapatahimik aniya sa isang opisyal na nagsasalita sa publiko hingil sa mga sensitibong usapin. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tinaguri ang bagong reyna ng fake news. Di umano. Tro, Yes, good afternoon sa iyo, Ruth, at sa lahat ng nanonood sa iyong programa. Good afternoon po. direct Pak na pak ang lipstick ni ate. Tuloy mo yan, ate. Pak na pak. tanong po tayo, yaan sa pagsasampa ng libel sa inyo ni Congressman Leviste. Ano pong masasabi nyo dyan? Actually, Ruth, hindi ko pa natatanggap kung yung complaint, so hindi ko alam yung mga allegations. So, sasagot lang ako doon sa mga nadidinig kong sinasabi niya. According to him, kaya siya nag-file sa akin dahil sa sinabi ko daw na nagbenta siya ng kumpanya na may prangkisa. Tama? At nakita nung dito sa isang programa, sa isang interview, na hindi galing sa akin ang nasabing balita ko, hindi mismo kay Ombudsman. Sa Ombudsman. Pero hindi nga niya daw sasampa ng kasang Ombudsman.
mas pinili niya akong sampahan. Kahit ako yung hindi yung source. Well, anyway, kung yun lang naman ang issue, Ruth, kasi yun lang yung nababanggit niya, siguro mas maganda, unang-una, meron naman kasi talaga siyang issue sa DOE. Ayan, ito issue niyan, okay? Doon muna tayo. Kasi nga, yung ang sinampan niyang kaso, yung fake news ni Claire, pero ang tinutukoy ni Claire, yung fake news naman niya ay na-pick up lang niya at nagkomentaryo lang siya doon sa fake news ni Boying. Bakit siya ang pinag-initan? Yan ang punto ni Claire. Mamaya i-explain ko bakit ikaw ang pinag-initan. So mas maganda sagutin muna niya yon kaysa ma-divert yung attention ng tao dahil baka mawala yung issue tungkol sa pagmumulta sa di umano nga hindi niya pagtalima sa kanyang obligasyon dito sa kanyang mga solar firms. At ito yung naging malaking kawalan sa ating bansa at sa sabi ni Secretary Sharon Garin ay naapektuhan ng 12,000 households. Yun ang sa akin pagkakaalala ang sinabi ni Secretary Sharon Garin. So dapat masagot muna niya yan dahil talagang malaki ang epekto nito sa hindi pagtalima sa obligasyon. Yan, teka muna. So, ang sabi ni Claire, sagutin niya muna yung nawala na parang 12,000. I'm not sure doon sa exact basta yung malaking nawalang power, 12,000 megawatts, etc. Hindi ko alam yung eksakto. Basta yun ang kina-question ng DOE na hindi na-produce nung kumpanya di umano nitong si Leviste. Ang sabi ni Claire, yun munang sagutin mo kasi mawawala tayo doon sa issue na naapektuhan yung maraming mga kababayan. Ang masasabi ko doon, Claire, kayo ang nagliligaw ng kwento. Ang totoong usapin niyan, hawak niya yung magnanakaw diyan sa flood control scandal. Tapos bigla nyo silang binato ng ganyan. Nagigets nyo? Nung bigla nyong binato, nung dinimanda ka, ang sasabihin mo sa kanya, siya ang nagda-divert. Huwag mong i-divert yung issue, Leviste. Parang gano'n ang sinasabi niya. Huwag mong i-divert, sagutin mo. Nagigets nyo po? Sagutin nyo yung tungkol dyan sa DOE. Baligtad, kayo ang nagda-divert. Ngayon, para sagutin yung issue na yan, hindi na nga siya dyan party niyan. At hindi po yan yung ibinenta niya. Naintindihan? Na-explain na po natin yan kanina eh. Kaya nga parang talaga pong ito si Claire, ligaw na ligaw. Hindi, iba na po itong, hindi na siya parte ng kumpanyang iyan. Ito may prangkisa na patungkol doon sa power. Okay? Now, patungkol sa sinasabi niya na sinabi ko daw na hindi naman siya nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa. Hindi din sa akin galing yon. Mismo siya ang nagsasabi sa isang interview nung tinanong siya kung ano ang estado ng solar para sa bayan na siyang may prangkisa. Sinabi niya na hindi na siya ang may-ari at tinanong siya kung ito ba'y na-divest niya. Sinabi niya, oo, nag-divest siya. So hindi sa akin galing na nag-divest siya ng property or rather ng kumpanya na may prangkisa, kung hindi galing mismo sa kanya. Na makikita naman yan sa mga interviews niya. Hindi, ang issue nga dito, na-divest, okay? Bakit sa kanya mo sinisingil yung kakulangan na 12,000 na yung power na yun, hindi na nga sa kanya yun. Na-divest niya na. Iba na po ang katungkulan niya doon. Parang kung hindi ako nagkakamali, ay siya ay parang investor na lang doon, wala na siya doon sa day-to-day na negosyo. Wala na siya doon sa manpower. So naiintindihan po natin, medyo na nalilito na si Claire eh. Ang dinimanda nitong si Leviste yung fake news mo na sinasabi siya ay nagbenta. Iba naman yung binenta niya. Nagigets po? Kaya nga, kung meron kang doon na kayo magsagutan sa korte. Oo. Pero naintindihan po natin, magkaiba ata sila ng kumpanyang sinasabi. Hindi naiintindihan ni Claire kung ano yung na-divest na at wala ng prangkisa. Yung medyo pinanood ko nga rin po briefly yung kanyang briefing kasi ang sinasabi niya kasi parang nagkamali daw po kayo sa anyway, masalimuot po yung mga kumpanya Ang sinasabi niya lang po, tila nagkamali daw kayo, hindi daw kayo nag-research doon sa pagtukoy sa kanyang kumpanya na binenta na hindi naman daw po niya binenta yung merong franchise. Parang ganun yung paliwanag niya, parang iba exactly, yung tinutukoy na kumpanya. Pero may binanggit din. Bakit naiintindihan namin, hindi niya maintindihan ni Claire? Abogado ta. Kasi siya, if you're just looking at yung mga companies na sinasabi niya, Pero ang sinasabi niya rin po ay tila kasi yung mga ganitong mga pahayag niyo daw, nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno. Ruth, hindi naman sa atin nanggaling yung issue na to. Nagsimula ito kay Ombudsman sa kanyang programa. Doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang napiflip ang pag-aari, lalo na kung may prangkisa. At ito din Wala ngang prangkisa, pero ang kulit wala nang prangkisa eh.
Nasasabi niya, hindi galing kay ombudsman. Alam mo, isa mo rin pagkakamali. Yan yung binanggit ko na rin kanina. Ang ingay mo kasi. Di ba? Ang daldal mo eh. Ikaw ba naman, i-vlog mo siya 15 times. I-vlog mo siya 2 times a day. Eh talagang, kung ako yun, at ganyan karami pera ko, at meron ako mga abogadong di kampanilya, talagang demanda kita. Lalo na yung sinasabi mo fake news. Kasi hindi naman siya nagbenta nung may prangkisa. Yung sinasabi, hindi ka mag-research eh. Man ay nanggaling din sa Tinotroll mo kasi. Ang tawag nga namin dyan, trolling. Araw-arawin. Hindi lang araw-araw. 2 times. Secretary of Energy. Hindi po ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control projects. Iba ang issue dito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya natupad ang kanyang obligasyon. Wala na nga prangkisa. Kulang ka ba sa ano? Hindi ka ba nabigyan ni Bongbong Marcos? Hindi ka ata na-supplyan ni Bongbong. Anyway, alam mo kahit anong sabihin nyo na hindi nyo dinadivert. Si Bongbong Marcos nga, nagpasalamat pa sa kanya. Dahil ito ang pinakamalaking pumasok na investment sa atin noong 2025. Kaya nagpasalamat si Bongbong Marcos sa kanya at may na-create na 10,000 na trabaho. Diba? So, ibig sabihin, okay naman eh. Until sinabi niya, hawak ko yung listahan ng mga magnanakaw na buhaya. Doon kayo nag-react lahat. Alam mo, kahit sabihin mo yan sa grade 2, mahahalata kayo. Pumuyok kayong lahat. At muli, sabi niya hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya ng prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tignan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin dyan kung talagang hindi siya nag-divest. But anyway, inamin naman niya, nag-divest siya. Sinabi niya sa interview. Yung sinasabi nyo nga kasi hindi kayo yung source, no, tungkol dito sa mga usapin, tungkol dito sa mga solar energy companies ni Congressman Libiste. Eh bakit po kaya kayo? Yung kinasuhan, ano? Bakit po kaya kayo yung pinuntirya? Anong tingin nyo dyan? Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Ang sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? Ang tanong, Claire, kagalang-galang. Seriously. Kasi, ang sabi niya, si Boying, ang dapat kinasuhan din. At hindi lang siya. Okay? May punto eh. Ako, sa tingin ko, dapat i-demanda niya rin si Boying. No? Pero diskarte niya yan eh. Hindi naman ako nagbabayad ng abogado. So, hindi ko siya pwedeng questionin. No? Kung ayaw niya i-demanda si Boying dahil kaibigan ng nanay niya, ang tanong ko sa iyo, Claire, may kaibigan ka ba? Hindi kasi baka yung ugali mong ganyan, wala ka talagang kaibigan. Eh. Kasi ang nangyari sa'yo, parang kinuha ka ni Bongbong Marcos, yun na lang ang tingin mo sa sarili mo, ang taas na, so hindi mo na kailangan makipagkaibigan, dahil kaibigan mo na yung presidente, kayo na lang, o di sige. Diba? Kaya hindi ka naman niya kaibigan, di so be it. Pangalawa, ito matindi, dahil nire-respeto niya si Boying, ng nanay niya. Yan ang tanong ko sa'yo, Claire, karespeto ba yung ginagawa mo? Bilang spokesperson, abogada, mag-vlog ka ba naman? 2 times a day, 15 times mo na daw, di umano siya binablog. Diba? Yung ba yung respeto? Dapat, ka rin, hindi ka rin turo ng turo sa iba, tinitingnan mo rin, teka muna, assume responsibility. Meron ba rin akong fault dito? Bakit ba hindi ako nire-respeto? Baka may mali rin akong ginagawa. Tanong mo rin sa sarili mo. So, sinisingle out niya ako. So, parang ako yung ayaw niyang pagsalitain. But in the first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at ina-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Ako nauunawaan ko siya kasi ako ganyan din ginagawa ko. Pero, kung ako naman maging spokesperson ng presidente, ititigil ko na yung vlog. Pambira naman, ating. Di ba? Ngayon, gaya na sabi ko, ulitin ko, ako sa tingin ko dapat dinimanda niya rin si Boying eh. Diba? So yun ang side ko. But of course, I cannot blame Congressman Libiste. Kaya lang, may mali ka rin. Dapat aminin mo yun. Bilang spokesperson, kawani ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, abogado, dapat nagre-research ka bago ka nagbablog. Hindi nga kapatawad-patawad sa mga katulad naming ordinaryong vlogger. Ikaw pang may posisyon. Mas lalo na. Diba? Hindi ko sinasabing magaling tayo. Hindi po yun ang punto. But
sa posisyon mo, in the first place, hindi ka na nga dapat nagbablog eh. Pagka may prangkisa ka, paano mo nipinenta, at kung kailan ka may conflict of interest, ha? Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNEC. And I believe, hindi tayo magkakamali dyan, ang SPNEC ay also still engaging, no? And transacting with the government. So, ang tanong dyan, may conflict of interest ba siya? Being a congressman and still owns 18% dun sa SPNEC. No, I mean, it's just, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based on DOE, no? Okay, so at least nagkasagutan. Mamaya i-discuss pa po natin na mas detalyado yan. Pero for now, dito muna tayo sa next topic. Ito, pag-usapan natin, isa pa itong maliwanag pa sa sikat ng araw na diversion. Ito yung kaso ni Bong Revilla at magtataka ka. Bakit yung katulad ni Bong Revilla ang kinakasuhan, pero si Tambi wala? Bakit yung dating senador, ang naging problema, karamihan, nandiyan dyan, sa Congress, mga congressman. Sige, pag-uusapan natin yan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Nobyembre, ikinuwento ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa si dating Senador Bong Revilla sa mga kumubra umano sa mga proyekto ng DPWH. Si Bernardo nga Eto si Bernardo, wala rin to. Alam mo, magtataka ka, bakit bigla na lang state witness? Di ba? Ganyan ang plano sa kanila. Tapos, ito ay nagsoli ng pera. Doon pa lang sa pagsoli mo ng pera, guilty ka na eh. Ibig sabihin, nagnakaw ka. Ang masama nito, ang isinoli niyang pera, barya. So ikaw na yung magnanakaw, ikaw na yung umamin ng magnanakaw, ikaw pa yung magiging state witness, tapos ikaw pa yung paniniwalaan, tapos ikaw ligtas. Tapos, anong sense ng sinasabi nito? Ang itinuro niya si Bong Revilla lang, asa na si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Ito po yung timing na timing tong pagkaso kay Bong Revilla eh. Timing na timing kasi sa Blue Ribbon magsisimula sa Lunes at itinuturo na si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Matutumbok na yung mga amo nila. Pagkatapos si Romualdez ang ituturo, si Bongbong Marcos na. Pero ito, hindi niya tinuro si Romualdez. So ito'y maliwanag pa sa sikat ng araw, idadivert na naman. Siyempre, gwapo, artista, galing sa artistang pamilya. At easy way out, si Bong Revilla. Dahil dati na may kaso. Malaking pangalan. Tapos ngayon, wala na sa Senado. Di ba? Doon pa lang makikita mo, perfect na tao si Bong Revilla to divert. Tatandaan po natin, anong nangyari kay Tebes? Di ba? Napatunayang hindi guilty. Pare-parehas ng senaryo yan. Ganyan din ang ginawang panggigipit kay Pastor Kibuloy. Ganyan din ang ginawang panggigipit kay PRRD. Sino ang hayahayang buhay? Di sila. Si Tambaluslos walang kaso. Niloloko tayo. Ang tanong dito, meron bang masustansya na sinabi ito? O yung mga pinagsasabi na ito para mapalayo doon sa tunay na mastermind? Diba? Kasi yung mga sinasabi nito, ang balita ko, yung sinampan niyang kaso, hindi na yun yung nasa preliminary investigation. Hindi na. At ang dinig ko pa nga dito, 4 na beses, di umano nagpapalit to ng statement. Iba na yung sinabi niya ngayon, iba na yung sinampa. Diyan pala makikita mo, may nagtuturo, may nagdidikta. At malamang-lamang yan para malayo doon sa tunay na mastermind. araw mismo ang nag-deliver ng cash kay Revilla sa bahay nito, 125 million pesos. Naman lang may picture ka, 'di ba? Meron kang mga hindi puro hearsay lang, hindi puro sat-sat lang. Noong 2024 at 250 million pesos noong kampanya sa eleksyon 2025. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Ngayong araw, kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost project sa Pandi, Bulacan. Kapwa niya Kinasuhan sa Ombudsman,
balik natin dito. Kasi ito, bata to ng ombudsman. Bata ito ni si Utoy. Bata ito ni Boying. Yan nasuhan sa ombudsman. Dati, ito yung spokesperson niya sa DOJ. No? Alam naman natin, nasa survey, panalo to si Bong Revilla. Di ba? Nadikit lang ang pangalan nitong Bong Revilla sa mga Duterte. Ang napagkakadinig ko, hindi pumirma yung anak niya for the impeachment ni Sara. So, na-identify. Ito nga, ipinalit, ang nadinig natin dito, ipinalit doon sa, wala naman sa survey, pero ipinanalo. Naalala nyo, mayroong mga kakampwet dyan na nanalo, pero talo naman talaga. Wala sa survey, biglang nanalo. Duda pa nga ako eh. Ito yung aking opinion lang ha. Hindi talaga, panghuling pumasok si Amy, hindi dapat si Amy yung panalo doon. Si Bong Revilla dapat. Siyempre, pinalit yung kapatid. Hindi nila inaasahan, natatraido rin sila at magsasabi ng katotohanan si Amy. So, ang napag-initan si Boying, ang napag-initan si Bong Revilla, dinaya na, trinabaho na, di umano, sa eleksyon, tapos, kinasuhan pa. In short, alam naman natin kung gaano kagigil ang Rimulya sa Revilla. Ito ay may connection din sa Cavite. Hindi natin maiaalis po yun. Alam natin na kahit yung pagkakatalsik ni Torre ay may kamay doon si John Vic. Ito rin. Ito sa akin lang ha. Dahil hindi talaga mananalo ang Rimulya sa Revilla dyan sa Cavite. So, ano yan? Trinabaho to si Bong Revilla. Kaya nga sa akin, huwag tayong papayag sa kahit na pamaraan para i-divert ang issue. Ito trinay nila si Atong Ang. Pinaputok nila yung balita. Biglang inisyuhan ng warrant of arrest si Atong Ang. Diba? Bakit? Kasi nga magbu-blue ribbon na sa Lunes. Kailangan nila ng pantakip. Hindi natin alam. Baka mamaya, maituro yung kanilang amo si Tambalislos. Di umano. Wala silang pang cover up ng pag-uusapan sa balita. Kasi trinay nila si Atong Ang. Ang problema, hindi bumenta. So, kailangan sila ng another cover up na balita. Ito si Bong Revilla. Siyempre, halimbawa, ako tanungin mo. Gusto ko pagtakpan yung mastermind. Pipiliin ko talaga yung mga sikat na senador at kung sikat na senador, lalong-lalo na kung artista. Kasi kahit hindi politically involved na tao, kilala yung artista. Diba? So easy target talaga si Bong Revilla. Pero hindi tayo dapat nagpapaloko sa mga animal dyan. Kahit na hindi tayo papayag na madadivert. Kasi it is public knowledge. It's safe to say that it is public knowledge na alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind. Sinasabi na bakit palayo tayo ng palayo? Ombudsman sa Sandigan Bayan si Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost project sa Pandibulacan. Kapwa niya akusado ang 6 na dating opisyal ng DPWH, kabilang sina Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng ombudsman, nagsabuatan sila Revilla at mga taga DPWH para ilabas yung mga state witness nyo, yung mga witnesses nyo, puro palpak. ang pondong pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran, pero walang naitayong proyekto roon. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. Sabi Nino ni Bernardo, sabi Nino, ng mga magnanakaw din. Ako ginagamit ko lang yung term na magnanakaw kahit na, para kasi madali lang intindihin, okay? Hindi, kasi baka sabihin, hindi pa naman proven na yung sinasabi mo magnanakaw nga sila. Pero sila mismo Sila mismo inamin na nila. Kaya nga sila nagsosoli ng pera Dahil nangurap sila. So ano yung mga pinagsasabi mo, Utoy? Sino nagsabi niyan? Yung magnanakaw din? Sino nasa matinong kaisipan na, siyempre, alang ilaglag mo sarili mo. Natural, magtuturo ka. Kahit sino ituturo mo.
Kung kaya mo ituro ang Duterte, ituturo mo ang Duterte. Same, itong si Boying at saka to si Claire, same. Isipin mo to si Claire, maipasok ko lang. Sinasabi niya na bakit siya ang dinimanda ni Libiste, anong koneksyon? At sino ang tao sa likod ni Libiste? Bakit ako pinatatahimik? Anak ng tete. Diyan pa lang sa pasintabi, diyan pa lang sa introduction ni Claire, pupunta na naman tayo sa Duterte. Ganyan. Of course, magnanakaw eh. Ituturo niya kang sino-sino. Ituturo niya kahit si Lapu-Lapu, kahit si Magellan, basta mailigtas yung sarili. Di ba? Ito, bigla ang naging state witness. Ang balita din dyan, di umano, magre-recant na yan ng sinabi. Di ba si Alcantara medyo nag-iiba na to, no? Pag hindi siya ginawang state witness, i-recant niya yung mga sinabi niya. So, ginawang state witness, panindigan nyo na yan. Yan na yan, ituro niya. Tapos na tayo. Okay? Oh, okay? O, tambalos-los. Okay ka na dyan. Mark safe. Di ba? Hiling ng Ombudsman sa Sandigan Bayan, maglabas agad ng hold departure order at warrant of arrest laban sa mga akusado. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Bigat, no? Yan pa ang gusto nila, Nobel. So, normal, yan ang pag-uusapan ng tao. Diba? Hahatiin, yan. O kasi nadidikit nga si Bong Revilla sa Duterte na, parang ganun. Ang lupit. Utoy, gigil na gigil yung amo mo sa Revilla. Sabagay, kung ganun ba naman ang itsura ko, magigigil talaga ako sa Revilla. Hindi ko nakayanin dun sa lugar ko, sa Cavite. Tapos ganun pa yung itsura ko. Eh talagang... Si Revilla na ang pinakamataas na opisyal na kinasuhan kaugnay ng anomalya sa flood control projects, kasunod ni na dating Congressman Zaldico at kontratistang si Sara Diskaya. At present, several cases are still ongoing preliminary investigation, while many Yun yung sinabi siya ng pinakamataas na kinasuhan, si Bong Revilla. Di ba? Very convenient nga eh. Kasi gipit na si Bongbong Marcos, di ba? Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhang mataas na tao. Sabi niya merong hindi magme-Merry Christmas. Sinabi niya na merong maraming makukulong. Pero ang nakulong lang si Diskaya. So, para mapatunayan din ni Bongbong Marcos na merong makukulong na mataas na tao, ang pinaka-safe dyan, si Bong Revilla, hindi na senador eh. Tapos, meron pang political rivalry. Hitting two birds in one stone. Ang Revilla at Remulla. Kaya ito this is very, very obvious na atake. Kaya lang, hindi rin effective. Bakit? Hindi yan ang gusto ng taong bayan para managot. Hindi. Hindi yan ang tinitingnan nilang mastermind. more remain under active and continuing fact-finding. This sends and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. Sinusubukan pa namin kuna na pahayag si Revilla pero nauna niyang itinanggi ang mga paratang. Jonathan Andal Ay, nako. Diversion to the max tayo ang kalalabasan. Nakita nyo yung ginawa kay Libiste, ginigipit? Same. Same yan. Panggigipit din yan. Magkaiba lang kasi hawak ni yung ebidensya. Ito naman si Bong Revilla. Convenient para gipitin. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan naman natin itong gaganaping Blue Ribbon investigation. Or Pinky Ribbon. Pink Ribbon. Kasi ito, minanipulan na nito ni Pinky Lacson. So, pag-usapan natin. Pirmado na ni Senate President Tito Soto III ang 12 subpoena para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Una sa listahan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Yan. So, ngayon yung pagsasalitain. Wala na. Hanggang ngayon, di nyo mapauwi. Bakit nyo kasi pinaalis? Alam nyo namang ang pinakamalaking, kahit ba sabihin natin wala pang kaso, dapat yan, ginawa nyo agad ng paraan. Anong klase kasi kayo dyan? Di ba? Ngayon yung isa sa uuwi ba yan? Alam naman natin ang isa sa pinaka nagamit ay ang DPWH. Tapos pinaalis nyo si Bunoan. Tapos isasabihin na nyo, ano yan? Pakitang tao na naman. Nakasalukuyan pang nasa Amerika matapos samahan umano ang kanyang misis na magpapagamot doon. Ano kaya nangyari sa misis nito? Baka malala na. Nagpapagamot lang, hindi na umuwi. Baka hindi naman misis ang kasama mo kaya nagtagal ka doon. Ay, ako'y nagtatanong lang.
Una na siyang inimbitahan sa huling Blue Ribbon hearing pero hindi na nakasipot kaya supina na ang pinadala sa kanya ngayon. At kapag hindi pa rin nagpakita ay maaari siyang ma-cite in contempt at ipaaresto ng Senado. May legislative warrants yan na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya ito. Kasama rin sa pinadalhan ng supina, si resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico kahit pa may warrant of arrest na rin siya mula sa korte. Una nang sinabi ni Lacson na nasa Portugal na si Ko. Yan, hindi nyo mapauwi. Diba? Anong issue ni Saldico? Diba? Ang sabi ni Saldico, sinabihan daw siya wag na siyang uuwi. Tapos ngayon sasabihin nyo, isasabinan nyo. Eh ayaw nga siyang pauwiin. Diba? Diyan ka na lang. Tapos siya ang gagawing fall guy. Siya nagsabi niyan, si Saldico mismo. So yung style nyo dyan, lumalabas, kayo rin na nagpaalis kay Bunuan. Tapos sasabihin nyo, diyan ka na lang, tapos isasabihan nyo, pakitang tao. Diba? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.